Life After Prison. By Silence You. Kabanata 2771 hanggang 2780. Doon sa North Sea, ang mga bughaw na alon na humahampas sa dalampasigan at ang luntiang carpet ng mga halaman na nag-adorno sa tanawin ay parang isang mahalagang piraso ng sepiro na nakahiga sa lupa. Sa loob ng Royal Court ng mga barbaro, nakaupo si Allen sa gitnang bahagi ng Royal Court. Malungkot ang kanyang ekspresyon habang sumusulyap sa mga devil cultivator na nakapalibot sa North Sea. Isang pag-agos ng galit ang bumalot sa kanya habang naaalala ang mga nahulog na miyembro ng kanyang angkan. Hinampis niya ang kanyang kamao sa hugis dragon na armrest at nagmura. Ang gagong manhid na wicked tribe na iyon ay halos iniwan ang aming angkan sa bingit ng pagkalipol. Dumanas ang North Sea ng napakaraming pagsubok simula nang magsimula ang digmaan. Ang daanan mula sa damuhan ng North Sea patungong Midland ay naputol matapos ipadala ng Darkness Sacred Land ang kanilang mga sundalo doon. Ang sinumang barbarong tangkang dumaan ay mabilis na mamamatay sa kamay ng mga puwersang demonyo. Ang mga buwan ng walang humpay na labanan ay kumitil sa buhay ng hindi mabilang na mga barbaro, at ang korte ng hari ay muntik ng maatik. Kung hindi dahil sa pagdating ni Heath at Cuthbert mula sa Grundy Uno Sacred Land, tiyak na bumagsak na ang korte ng hari. Sumulyap si Allen kina Cuthbert at Heath nang may malungkot na ekspresyon. Mga kaibigan ko, ang aming angkan ngayon ay nasa pinakamasamang kalagayan. Kung ang Grundy Uno Sacred Land ay hindi makapag-alok ng anumang tulong, kakailanganin kong umasa sa Grand Priest. Nang inag si Cuthbert matapos marinig iyon, at isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pareho silang nagtamo ng matinding pinsala ni Heath, at ang kanilang lakas ay nabawasan sa wala pang 80% ng pinakamataas nitong antas. Hindi kumpiyansa si Cuthbert sa kanilang kakayahang malampasan ang krisis at harapin sina Sachin at Malik mula sa Darkness Sacred Land. Ang dalawang iyon ay mga elder ng Darkness Sacred Land. Dalawang level 9 Supreme Paragon ang kilala sa kanilang lakas at tuso. Bagamat sina Cuthbert at Heath ay nagsanay na sa Green Emperor Pagoda noon at matagumpay na nakarating sa level 9 Supreme Paragon, hindi rin nila maaaring maliitin sina Sachin at Malik. Sina Sachin at Malik ay mataas ang ranggo sa listahan ng mga top level 9 Supreme Saint. Ang kanilang lakas ay halos kapantay ng kay Amethyst. Sina Cuthbert at Heath ay kaka-rating pa lamang sa level 9 Supreme Saint, at sa makatuwid, ang kanilang lakas ay halos hindi sapat upang harapin sina Sachin at Malik. Pagkatapos ng ilang araw na labanan, nauwi sila sa malubhang pinsala sa isang kritikal na sandali. Nanahimik na lamang si Heath nang ipahayag ni Allen ang mga alalahanang iyon. Ang Grand Priest ng mga barbaro ay isang kakilakilabot na kalahating immortal na may kakayahang lipulin ang mga Devil Cultivator at hamanin ang mga piling tao ng Darkness Sacred Land, kabilang sina Sachin at Malik. Gayunpaman, nagawa ng kanilang dalawang tribo na sawayin ang anumang pag-atake mula sa panig ni Allen, kaya nagresulta ito sa isang hindi pagkakasundo. Ang kapaligiran sa korte ng hari ay tila lalong naging malungkot habang sinulyapan ni Allen sina Heath at Cuthbert, na nanatiling tahimik. Samantala, mga 10 milya mula sa korte ng hari ng mga barbaro, ang nakaitim na si Sachin ay naglabas ng isang nakakatakot na aura habang nakatayo siya sa ibabaw ng isang napakalaking sasakyang dagat. Nakatayo nang nakatalikod ang mga kamay, sinulyapan niya ang kumikinang na pormasayon na nagpoprotekta sa korte ng hari. Tinawag niya ang isang disipulo at malamig na nagtanong. Napapalibutan na ba natin ang mga barbaro ng North Sea? Opo, Ginoo. Pinagtibay ng disipulo nang nanginginig ang tango. Tapos na. Ang natitira na lang ay harapin ang pag-atake ng mga depensa ng Royal Court. Napakabuti. Sagot ni Sachin, ang kanyang ekspresyon ay puno ng paghamak at lamig. Ipaalam sa ating mga puwersa na maghanda para sa pagsalakay. Pagkasabi niya noon, isang natatarantang disipulo ang sumugod sa kanya na may nag-aalalang ekspresyon. Mayroon kaming isang napakasamang balita, Ginoo. Bulalas niya gamit ang nanginginig na boses. Namatay ang soul lantern ni Elder Tomuz. Sumugod si Sachin paarap at hindi makapaniwalang hinawakan ang kwelyo ng disipulo. Ano? Sino ang may gawa nito? Nagtanong siya sa isang nagmamadaling boses.
Ang Darkness Sacred Land ay nagpadala ng 3 Supreme Paragon upang harapin ang North Sea, at silang tatlo ay may taglay na lakas ng isang Level 9 Supreme Paragon. Sila ang tugatog ng lakas kahit sa loob ng buong Blue Realm. Si Tomos, na nakadestino sa daanan sa pagitan ng Midland at North Sea, ay nasa likurang linya. Halos sumabog na sa galit si Sachin nang mapagtanto niyang naranasan na ni Tomos ang isang matinding kamatayan bago pa man siya magkaroon ng pagkakataong makipaglaban. Ang disipulo ay nagtago sa ilalim ng hawak ni Sachin at nauutol na nagsalita. Hindi ko alam. Sumugod ako rito nang makita kong namatay ang Soul Lantern ni Elder Tomos. Dahil sa galit sa sinabing iyon, ang aura ni Sachin ay nagdulot ng isang pulang ulap sa kapas palad na disipulo. Walang silbi. Nagmura siya. Mabilis na naglaho ang kanyang anyo sa espasyong binuksan niya. Ilang sandali pa, lumitaw si Sachin sa kabilang panig ng North Sea, kung saan ang isa pang Supreme Paragon, si Malik, ay nagmamasid. Si Malik, na tila mga 40 taong gulang at tila mas bata kay Sachin kahit may balbas, ay tila medyo kalmado maliban sa nakakatakot na aura na bumabalot sa kanya. Agad na naramdaman ni Malik na may nangyari. Bakit pa kaya si Sachin ay pumunta roon? Patay na si Tom. Sabi ni Sachin nang may malungkot na ekspresyon pagkalabas niya ng spatial passage. Ano? Napasinghap si Malik. Hindi niya inakalang mamamatay ang isang iginagalang na Level 9 Supreme Paragon Elder noon. Naisip niya ang nakakagulat na ideya na ang mga karagdagang tauhan mula sa Grundy Uno Sacred Land ang maaaring dahilan. Sabi ni Sachin nang may pagkabalisa. Kailangang ipagpaliban ang pagkubkob sa Royal Court ng mga barbaro. Iimbestigahan ko ang mga pangyayari kaugnay ng pagkamatay ni Tomos. Maaaring maharap tayo sa isang medyo mahirap na sitwasyon kung sakaling madamay si Amethyst ng Grundy Uno Sacred Land. Bilang iginagalang na santo ng Grundy Uno Sacred Land, ang husay ni Amethyst ay napalapit sa rurok ng semi-immortalidad. Kung ang isang Supreme Paragon na ipinadala ng Grundy Uno Sacred Land ay darating upang suportahan sina Allen, Heath, at Cuthbert, ang tsansa ni Sachin at Malik na manalo ay lubos na mababawasan. Kinilala ni Malik ang desisyon ni Sachin at same time na tumugon. Naiintindihan ko. Pagkatapos ay naglaho si Sachin sa isang ninggas ng liwanag, habang ang ekspresyon ni Malik ay naging mas seryoso kaysa dati. Sa kaibuturan niya, nagsimulang lumitaw ang tumitinding pagkabalisa. Nandito na ba si Severin ng South Sky? Nagtaka si Malik, natatakot na baka totoo ang kanyang haka-haka. Si Amethyst ang pinuno ng Grundy Uno Sacred Land, kaya ang Wicked Tribe at Darkness Sacred Land ay nagtalaga ng ilang tauhan upang bantayang mabuti ang bawat galaw niya. Hanggat aalis si Amethyst sa Sacred Land, ang mga Devil Cultivator ay magkakaroon ng perpektong pagkakataon upang maglunsad ng pag-atake. Ang kakulangan ng anumang impormasyon tungkol sa aspetong iyon ay nagmumungkahi na hindi maaaring si Amethyst ang sangkot sa pagkamatay ni Tomos. Gayun din, ipinahiwatig ng ibang mga ulat na sina Carson at Wallet ay naroon pa rin sa Great Flare at hindi maaaring nakarating sa North Sea ng ganoon kabilis. Isa na lamang ang naiwan na conclusion, si Severin, na nagbabantay sa South Sky, ay dumating na. Nang inig si Malik sa ideyang iyon. Napalibutan ang mga barbaro ng North Sea, kaya maaaring hindi nila alam kung ano ang ginagawa ni Severin sa South Sky. Gayunpaman, bilang isang elder ng Darkness Sacred Land, alam na alam ni Malik ang nangyayari. Ang balita ng pagkamatay ni Mosen ay nagdulot ng kaguluhan sa parehong Devil Tribe, at ito pa ang nag-udyok kay Baldwin mula sa Primordial Sacred Land na iwanan ang kanyang mga plano na salakayin ang South Sky at hatiin ang Grundy Uno Sacred Land. Kung wala ang masusing pagsisikap ng dalawang Devil Tribe na ilihim ang lahat, walang alinlangang kumalat ang balita ng pagkamatay ni Mosen sa buong Blue Realm. Sinulyapan ni Malik ang papalayong anino ni Sachin at nahirapan siyang alisin ang natitirang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Nawasak ang kanyang kumpiyansa, at bumuntong hininga siya habang nakatingin sa asol, parang hiyas na kalawakan ng karagatan ng North Sea. Ang Royal City ng mga barbaro ay nakapwesto sa gitna ng nakahiwalay na isla. Ilang sandali pa, nawala siya sa kalangitan at mabilis na bumalik sa larangan ng digmaan upang tipunin ang kanyang mga disipulo. Samantala, matapos umalis si Sachin mula sa North Sea,
ang mga banal na kasulatan ng pilosopiya ay tila sumasayaw sa paligid ng kanyang katawan, humahampas sa kawalan at tumawid ng libu-libong milya sa isang iglap. Matapos maglakad-lakad sa ilang mga daanan sa tela ng kalawakan, nakarating siya malapit sa daanan ng Lockhart Mountains. Nang lumabas siya mula sa kawalan, naramdaman ni Severin ang papalapit na presensya ng isang kakilakilabot na presensya. Nakatayo sa proa ng summon airship, hinarap ni Severin ang banayad na simoy ng hangin habang ang kanyang tingin ay nakatutok sa unahan. Bigla na lamang, isang malaking daanan sa kalawakan ang lumitaw mula sa manipis na hangin, na naglalabas ng isang mapang-ipong aura na nagpahirap sa maraming disipulo sa barko na huminga. Nang mangyari iyon, mabilis na ginamit ni Severin ang kanyang mana at ikinumpas ang kanyang kamay upang pakalmayan ang takot sa mga disipulo. "Aalis na ba tayo, Severin?" Nag-aalalang tanong ni Diane. Ang aura na lumalabas mula sa spatial passage ay higit pa sa sapat para magparamdam ng kilabot sa isang Royal Paragon tulad ni Diane. Pakiramdam niya ay ang lakas ng hindi inaasahang bisita ay nasa parehong antas o mas malakas pa kaysa kay Tomos. Ang aura na nagmumula sa unahan ay napakalakas, at walang duda na ito ay isang Supreme Paragon ng alinmang Devil Tribe. Bagamat napatay ni Severin ang Level 9 Supreme Paragon na si Tomos gamit ang ilang pagindayog ng kanyang espada, naubos ang kanyang mana pagkatapos ng labanan at hindi pa rin ito ganap na napupunta sa tamang lakas. Bilang resulta, iminungkahi ni Diane na bumalik sila para sa kaligtasan ni Severin. Umiling si Severin at tiniyak kay Diane habang hinahaplos ang mukha nito. "Huwag kang mag-alala. Hindi ako kayang takutin ng isang Level 9 Supreme Paragon lamang." Buong tapang niyang ipinahayag. Ang kanyang kapit sa Oculus Blade, ang kanyang Level 5 Protective Divine Weapon, ay nanatiling matatag, at tiwala siya sa kanyang tagumpay kahit na kailangan niyang harapin ang isang Level 9 Supreme Paragon. Ang matibay na kumpiyansang iyon ang nagpalakas sa determinasyon ni Diane at nagpakalma sa kanyang mga takot. Kasabay nito, habang lumalaki ang spatial passage at lumalakas ang aura mula sa loob, isang figure ang lumitaw sa loob ng malabong hamog. Ang individual na lumabas mula rito ay mukhang halos hindi tao dahil ito ay ganap na nababalot ng isang nagniningning na liwanag. Nakasuot ng itim na roba na nag-aalon-alon ng masamang enerhiya, nagbigay siya ng impresyon ng isang devil cultivator na bumangon mula sa kailaliman ng impyerno. Pagkalabas mula sa kawalan, agad na napansin ni Sachin ang summon airship sa malapit, kasama si Severin at ang kanyang mga kasama na nakasakay sa barko. Nang mapansin ni Sachin ang isang bitek sa lupa na umaabot ng ilang libong milya, agad niyang nahinuhan na si Severin ay may kinalaman sa pagkamatay ni Tomos. Bigla siyang sumugod, na lumikha ng isang nakakatakot na shockwave sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang nakapalibot na espasyo ay umalag na parang tubig kasunod ng nangyari. Sinuri ni Sachin si Severin mula ulo hanggang paa bago mahinahong nagsalita. Isang binata na isang Level 4 Supreme Paragon. Sa palagay ko ikaw si Severin." Bagamat hindi pa nakikilala ni Sachin si Severin, ang balita ng pagkamatay ni Mosen sa South Sky ay nagpasiklab ng kaguluhan sa loob ng parehong Devil Tribe. Maraming mga Supreme Paragon at Royal Paragon ang nagpanatili ng wangis ni Severin pati na rin ang mga imahe ng mga nakaraang labanan sa kanilang mga batong imahe, sa gayon ay nabigyang daan ang lahat ng kanilang mga disipulo na makilala agad si Severin. Alam agad ni Severin na ang Level 9 Supreme Paragon sa harap niya ay malamang na may masamang balak. Inaasahan na niya na ang isa sa mga Devil Cultivator ay hahanapin siya pagkatapos ng pagkamatay ni Mosen. Hindi maiiwasan na magkakaroon ng paghihiganti matapos mapatay ang isang napakalakas na kalaban sa Darkness Sacred Land. Tinitigan ni Severin si Sachin at sinabing, "Ako nga. At ikaw? Sino ka? Sabihin mo ang pangalan mo." Labag sa prinsipyo ko ang makipag-ugnayan sa mga taong hindi man lang nagpakilala. Humagalpak ng mapangotsyang tawa si Sachin at medyo nahirapan siyang paniwalaan na ang isang Level 4 Supreme Paragon ay maglalakas loob na magsalita ng ganito kalakas laban sa kanya. Labis na ikinagulat ni Tomos ang pagkamatay niya kaya napaisip si Sachin kung si Severin ba talaga ang may kasalanan. Gayunpaman, nang maramdaman niya ang mga pagbabago-bago sa espiritualidad ni Severin, nagsimula siyang maramdaman na kakaiba ang pagkamatay ni Mosen, sa madaling salita.
Kahit na kayang gamitin ni Severin ang lakas na higit pa sa kanyang antas, tila hindi makatwiran na kayang malampasan ni Severin ang napakaraming antas sa pagpatay sa mga kakila-kilabot na kalaban. Kung tutuusin, si Tomos ay isang level 9 Supreme Paragon, at hindi kayang gawin iyon ng isang level 4 Supreme Saint. May mga pagdududa pa rin si Sachin. Ako si Sachin, Second Elder ng Darkness Sacred Land. Malamig siyang ngumisi. Puff. At nandito ka para maghiganti para kay Tomos. Ganti ni Severin. Ang mapang ipang salubing iyon ay lalo lamang nagpulala sa galit ni Sachin. Matalas ang dila mo kahit sa maliit na bagay lang. Bulalas ni Sachin. Pagkatapos ay inilunsad niya ang kanyang sarili pasulong at tinutukan ng isang malakas na suntok si Severin. Ang pag-agos ng mana ay bumuo ng isang napakalaking kamao na marahas na Sumire sa kawalan, ngunit nanatiling hindi natitinag si Severin sa atake at sinalag lamang ang atake. Sa loob ng isang iglap, ang 5 elemento ay nagsimulang sumugod patungo kay Severin na parang isang daluyong at nagsama-sama sa isang napakalaking bakas ng palad. Ang bakas ng palad na may 5 elemento ay bumangga sa kamao ni Sachin, at ang nagresultang pagbangga ay nagpinta sa kalangitan ng isang makinang na liwanag. Di nagtagal, isang malakas na shockwave ang pinakawalan, na lumaganap sa 100 milyang radius. Napaatras si Sachin sa ilalim ng puwersa at nakaramdam ng labis na takot. Paano siya nagkaroon ng ganito kalakas na lakas? Hindi makapaniwalang bulong niya. Bagamat isa lamang si Severin sa level 4 Supreme Saint, tuluyan na niyang nalipol ang atake ni Sachin. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Sachin, at agad siyang nagdesisyon na itigil ang pagmamaliit kay Severin. Iba ang tingin niya kay Severin kaysa dati, at sa wakas ay nakilala niya ito bilang isang mabigat na kalaban na karapat-dapat sa kanyang paggalang. Tumingin si Sachin kay Severin ng may seryosong ekspresyon. Pagkatapos ay masungit niyang sinabi, "Minamaliit ka ng lahat." Gamit ang isang banayad na kilos, itinaas ni Sachin ang kanyang kamay. Isang nakasisilaw na liwanag ang lumabas mula rito at naging isang tansong halberd. Ang sandata ay umaabot ng 9 na talampakan ang haba, na may talam na may ulo ng dragon na may matatalas na gilid sa magkabilang dulo. Ang tansong kinang nito ay naglabas ng isang kakila-kilabot na aura, na nagmamarka dito bilang isang pangunahing espiritual na artifact. Nang ipatawag ang espiritual na kayamanang iyon, naghanda si Sachin na magsagawa ng isa pang pag-atake. Ang kanyang pagnanais para sa labanan ay sumabog ng husto at tumaas sa kalangitan. Ang napakalakas na puwersa ng kanyang mga kakayahan ay pumutok sa kawalan, na naging sanhi ng pagbagso ng mga elemento. Ang presyon ay nagdulot ng isang umbok ng ilang pulgada sa lupa sa ilalim niya. Mataman na tinitigan ni Sachin si Severin at sinabi ng may nakakatakot na kalmado. "Tatapusin ko ang buhay mo dahil sa pakikialam mo sa mga gawain ng aking sagradong lupain." Sa isang mabilis na galaw, bumaba ang halberd ni Sachin at nag-iba sa isang banal na sinag na umaabot sa libu-libong talampakan. Sa sandaling iyon, tila nawalan ng kinang ang mundo dahil sa lumalalang liwanag. Nanatiling kalmado si Severin matapos makitang itinaas ni Sachin ang kanyang kamay. Itinoon niya ang kanyang mga iniisip at ginamit ang Oculus Blade mula sa kaibuturan ng kanyang panloob na mundo. Habang hawak niya ang talam, ang kanyang aura ay lubhang nagbago at naging matalas na parang isang espada na naghahanda para sa labanan. Ang malakas na enerhiya ng espada ay umabot ng ilang libong milya ang lapad, na nagpapakiliti sa balat ng lahat. "Hiwain." Mahinahong utos ni Severin. Ang Oculus Blade, na puno ng kamalayan, ay nanginag sa kanyang hawak. Ang walang hanggang banal na liwanag ay sumanib sa isang kakila-kilabot na sinag ng espada na walang kahirap-hirap na humawi sa kalawakan. Isang matalas na tunog ang umalangaw at ang buong kawalan ay tila hiniwa na parang mainit na kutsilyo na naging mantikilya. Ang liwanag mula sa halberd ni Sachin ay nawasak ng sinag ng espada mula sa Oculus Blade ni Severin. Habang mabilis na papalapit ang sinag ng espada, itinaas ni Sachin ang kanyang halberd upang protektahan ang kanyang sarili habang lumilikha ng isang proteksyon na harang ng espiritual na enerhiya. Sa kasamaang palad, halos hindi pa natutupad ang kalasag ng tila bumagsak sa kanya ang bigat ng isang buong bundok.
Tumulo ang dugo mula sa kanyang mga labi, at nanlaki ang kanyang mga mata sa realisasyon. Isang level 5 protective divine weapon. Walang ibang sandata ang maaaring maging sapat na malakas upang durugan ang mga depensa ni Sachin at basagin ang lahat ng kanyang mga atake. Lalong lumawak ang ngisi ni Severin. Bingo! Pero masyadong huli na ang lahat para tumakas ka. Pagkatapos ay hinaluan niya ng kanyang banal na liwanag ang Oculus Blade, at ang nakapalibot na espasyo ay naging medyo hindi matatag habang ang walang hanggang kagustuhang mag-espada ay tila nanigas. Walang kahirap-hirap niyang ginamit ang talam, na nagpakawala ng isang malakas na bagzo ng mga sinag ng espada na puno ng Hungarian pumatay. Nalungkot si Sachin nang masaksihan niya ang papalapit na pagsalakay. Hindi niya inaasahan na si Severin ay magkakaroon ng ganitong level 5 protective divine weapon, isang sandatang mas malakas kaysa sa isang ordinaryong divine weapon. Ang mga tanong ni Sachin tungkol sa pagkamatay ni Tomos ay sa wakas ay nasagot na. Ito ay dapat na sa pamamagitan ng Oculus Blade ni Severin. Nang maramdaman niya ang matinding Hungarian pumatay sa papalapit na sinag ng espada, mabilis na bumalik sa kanyang katinoan si Sachin. Itinaas niya ang kanyang kamay at mahigpit na hinawakan ang kanyang sandata bago pinakawalan ang buong lawak ng kanyang nakamit. Nang sa wakas ay nailabas na ang kanyang kakilakilabot na level 9 Supreme Paragon Aura, tila agad na nagbago ang mundo sa paligid. Hindi nagtagal ay natipon ang mga madilim na ulap sa itaas niya. Ang kidlat, na sinundan ng kulog, ay nagbigay ng impresyon ng isang apokaliptikong eksena. Mukha siyang isang tagapagbalita ng digmaan matapos tanggayan ng malakas na hangin ang mahaba at itim na buhok ni Sachin sa kanyang mga balikat. Walang takot sa kanyang mga mata kahit na kailangan niyang harapin ang nakakatakot na sinag ng espada na nagmumula sa lahat ng direksyon. Dinilaan ni Sachin ang kanyang mga labi at tumawa ng parang baliw. Hindi ko akalain na magkakaroon ka ng level 5 protective divine weapon. Nakakagulat na sikreto yan, Severin. Nagliliyab ang mga mata ni Sachin sa nag-aalab na kasakiman, na animoy isang gutom na lobo. Magiging akin na yan kapag tinapos ko na ang buhay mo. Pagkatapos ay sumugod siya pasulong, hawak ang kanyang tansong halberd upang maghatid ng isang kakilakilabot na suntok. Isang malakas na pagsabog ang sumiklab sa kalangitan, na may nagliliwanag na parang mga kislap mula sa kidlat. Ang kapangyarihan ng mga patakaran ay nagsama-sama sa isang banal na kadena ng kaayusan na pumalibot sa anyo ni Sachin. Pagkatapos ng maikling pag-uusap na iyon, nagsimulang tingnan ni Severin si Sachin ng may mas matinding kataimtayman. Ang lakas ni Sachin ay mas malakas kaysa kay Tomos, na nagpapaliwanag kung bakit hindi siya nagpakita ng takot sa harap ng level 5 protective divine weapon ni Severin. Gayunpaman, hindi si Severin ang uri ng tao na hahayaang malagay sa kawalan. Ang kanyang panloob na mundo ay umikot ng ligaw, at ang mana ay sumulpot habang iwinawagayway niya ang Oculus Blade pababa. Ang espasyo sa loob ng 1,000 milyang radius ay tila ng inag na parang isang sugat ang napunit. Ang mga elemento ay sumabog ng may magulong enerhiya at spatial distortion, na nagtagpo sa isang 5 kulay na sinag ng espada na puno ng nakamamatay na layunin. Di nagtagal ay lumitaw ang isang kaluskos ng kidlat na nagdadala ng puot ng kalangitan sa itaas. Nakapalibot dito ang pamamahala ng kidlat, na humiwa sa hangin. Ang kahusayan ni Severin sa pag-espada ay nahayag sa isang nakasisilaw na liwanag na bumabalot sa kanya kasama ng iba't ibang mga patakaran. Mula sa malayo, para siyang isang celestial na nilalang na bumaba sa lupa. Ang bawat isa sa kanyang mga hiwa ay mas malakas kaysa sa nauna, na naglalabas ng isang mapaminsalang sinag ng espada, at sa wakas ay nagsimulang lumitaw ang mga bitek sa halberd ni Sachin. Bagamat ang sandata ni Sachin ay nagsisilbing kanyang espiritual na anteng-anteng, ito ay walang kabuluhan kung ikukumpara sa protective divine weapon ni Severin, lalo na't ang huli ay nagtataglay ng isang level 5 protective divine weapon na halos kapantay ng isang immortal na sandata. Lumaki ang pagkabalisa ni Sachin nang mapagtanto niya ang kanyang kawalan. Umungol siya upang ipatawag ang kanyang malademonyong aura, at ang banal na liwanag ng pamamahala ay tila namuo kasama ng kanyang enerhiya at naging isang matayog na higanti. Ang higanting figure ay naglalabas ng aura ng isang level 9 Supreme Paragon, at ang bawat galaw ay pumupunit sa tela ng kalawakan. Kasunod nito,
tila namulaklak at kumikinang sa paligid niya ang mga banal na kasulatan ng Philosophia, kasama ang mga patakaran ng paglikha at pagkawasak na nakapaloob sa ilang ron na lumulutang sa kanyang palad. Para bang nasa kanyang kamay ang lahat ng mga patakaran, at kaya niyang lumikha ng isang mundo sa pamamagitan lamang ng isang simpleng kilos. Ganito ang tugatog ng husay ng isang Level 9 Supreme Paragon. Sa ilalim ng hindi pangkaraniwang pangyayaring iyon, kahit ang mga Paragon na may parehong kalibre ay maaaring makaramdam ng panghihina ng kanilang determinasyon. Mamatay ka, kasabay ng isang malakas na ungol, hinawakan ng higanti ang halberd. Ang liwanag ay tumagos sa malawak na lugar, na nagdulot ng kaguluhan sa espasyo sa paligid nito. Ang primordial chaos ay tila tinawag habang umuungal ito patungo kay Severin. Isang nakabibinging pagsabog ang umalangaw sa buong kawalan, at may mga palatandaan ng nalalapit na pagguho. Naging seryoso ang mukha ni Severin, at ginamit niya ang dumadagandong na mana ng kanyang mga Meridian at Cell Universe upang ilabas ang kanyang pinakakakilabot na sword technique. Ang Oculus Blade ay bahagyang nanginag, at isang nagniningning na sinag ng espada ang sumabog. Sa isang iglap, nagbago ang lupain, at ang mga batas ay nagsimulang umalangaw habang ang mga banal na kadena ay umalangaw. Isang sinag ng banal na liwanag ang tumagos, at ang nakakatakot na aura ay nagbanta na basagin ang mismong tela ng panahon. Ang tansong halberd sa kamay ng higanti ay nadurog at naging alikabok ng tumama sa nakakatakot na sinag ng espada, at gayon din ang higanti. Isang hampas lamang ang Samire sa dating makapangyarihang higanti at naging napakaraming maliliit na piraso. Ang walang hampi na sinag ng espada ay mabilis na sumugod patungo kay Sachin, na nagdulot sa kanya ng matinding takot. Napagtanto niya na hindi na posible na makamit ang tagumpay laban kay Severin, at ang tanging pag-asa niya ay ang mabilis na umatras. Huminga siya ng malalim at kinagat ang dulo ng kanyang dila. Pagkatapos ay dumura siya ng dugo na nalagyan ng sigla. Ang dugo ay naging ambon at halos tila nagkaroon ng sariling isip habang humahalo ito sa nakapalibot na itim na hamog sa kanya. Nang masipsip ng ambon ang diwa ng buhay ni Sachin, ito ay sumabog at naging isang matayog na haligi ng liwanag. Di nagtagal, ang liwanag ay bumuo ng isang napakalaking itim na bungo. Nawalan ng kulay ang kutis ni Sachin matapos iluwa ang dugo, at ang kanyang kutis ay naging parang sa isang may sakit. Pagkatapos ay bumuo siya ng isang serye ng mga selyo ng kamay at ginamit ang mga ito upang manipulahin ang bungo. Mamatay ka, utos niya, at bumukas ang panga ng bungo upang makagawa ng malakas na puwersa ng pagsipsip. Kasabay ng mabangis at nakakatakot na silaw, isang nag-aalab na puot ang lumabas mula sa nakanganga nitong mga panga, na naglabas ng isang bahan ng apoy na mabilis na nilamon ang sinag ng espada. Isang nakabibinging pagsabog ang umalangaw, at ang matalas na enerhiya ng espada ay pamunit sa bungo. Ang puwersa ay nag-iwan ng bakas ng pagkawasak, at hindi nagtagal ay nabasag ang mga bitek sa ibabaw ng bungo. Nabalisa si Sachin nang makita niya ang nangyari. Ang bungo ay nagmula sa natatanging pamamaraan ng Darkness Sacred Land na kilala bilang Nine Nether Devil. Ito ay kilala sa buong Blue Realm. Hindi niya inaasahan na ang sword will ni Severin ay magiging sapat na malakas upang mapaglabanan iyon. Gayunpaman, si Sachin ay isang Supreme Paragon na dumaan sa hindi mabilang na mga labanan noon. Hindi napigilan ng pag-atres, kinagat ni Sachin ang kanyang dila at naglabas ng isa pang pag-agos ng dugo. Ang patak ay nagbigay sa bungo ng panibagong lakas, na madaling pinapawi ang presyon ng sinag ng espada habang nilalamon nito ang mga labi nito. Malapit na ang katapusan ko, naisip ni Sachin. Bumuntong hininga siya ng maluwag at pinunasan ang pawis sa kanyang noo. Ang husay ni Severin ay higit na lumampas sa kanyang inaasahan at halos mailalarawan bilang isang napakalaking puwersa. Bagamat may hawak si Severin ng isang Level 5 Protective Divine Weapon, tila napaka-imposible para sa isang Level 4 Supreme Paragon na malampasan ang isang Level 9 Supreme Paragon ng ganoon kadali. Nang mapagtanto ang kanyang humihinang lakas at ang pagkawasak ng kanyang espiritual na kayamanan, alam ni Sachin na ang patuloy na labanan ay malamang na magdudulot ng kanyang pagbagsak. Sa isang mabilis na pagpalakpak ng kanyang mga kamay, pinakawalan niya ang kanyang mga kapangyarihan at binalot ang sarili sa isang makapal na belo ng itim na ambon. Ang espasyo sa paligid niya ay nabago,
at pinunit niya ang isang bitek sa kawalan upang subukang tumakas. Gayunpaman, hindi hahayaan ni Severin na makatakas si Sachin ng ganoon kadali at mabilis na gumalaw upang harangin siya. Ang maikling labanan kanina ay nagbigay na ng malaking kalamangan kay Severin. Pinalakas ng kapangyarihan ng Oculus Blade at nang walang hanggang mana na magagamit niya, tumanggi si Severin na hayaang makawala si Sachin sa kanyang mga kamay. Pinatay ng mga Devil Cultivator ang mga inosenteng cultivator at dapat silang pigilan. Saan ka sa tingin mo pupunta? Tanong ni Severin habang itinataas ang kanyang kamao. Tila libu-libong bituin ang lumalapit habang ang kanilang banal na liwanag ay natipon sa paligid ng kanyang kamao. Ang Stellar Punch ay isang malakas at mabilis na atake, na nangangailangan ng wala pang isang segundo upang maabot ang itim na ambon na nakapalibot kay Sachin. Isang malakas na banda ang narinig, at ang pagsabog ay sumire sa kalawakan ng ilang libong milya. Sa isang iglap, ito ay naging hindi matatag at hindi madaanan. Si Sachin ay sumabog palabas mula sa kawalan, at ang kanyang puso ay hinawakan ng isang malakas na pakiramdam ng takot. Hindi na posible na makatakas. Ang isang level 9 Supreme Paragon na tulad niya ay hindi na bago sa kahirapan, at ang kanyang mabilis na reaksyon ay nagbigay daan sa kanya upang muling subukang tumakas. Babayaran mo ito ngayon. Ngumisi si Sachin ng matindi. Sumisikat ang kanyang aura, at gumawa siya ng ilang mga selyo ng kamay na tila bumuhay muli sa bungo sa di kalayuan. Ang malakas na kapangyarihang inilalabas nito ay lubhang nakakasikal. Sinisindihan ni Sachin ang kanyang sariling habang buhay upang mapanatili ang pinakamataas na kakayahan sa pakikipaglaban, at ang Nine Nether Devil ay lumawak ng may walang kapantay na kapangyarihan. Ang nakanganga nitong bibig ay naglabas ng isang itim na kurtina na bumihag kay Severin, ngunit si Severin ay napangisi bilang tugon at sinabing, "Akala mo ba matatakot ako sa maliit na ilusyong ito?" Nasa kawalan si Sachin matapos makuhaan ng kanyang kayamanan. Dahil sa katotohanang iyon, bahagyang ngumiti si Severin at lumaki ang kanyang katawan. Di nagtagal, siya ay naging isang matayog na higanti. Si Severin ay umaapaw sa mana dahil sa Dharma Energy, at tila kaya niyang gamitin ang lahat ng makamundong penomeno sa paligid niya. Ang Dharma Energy ay sumalubong ng harapan sa itim na liwanag, at iniunat ni Severin ang kanyang 5 daliri habang marahang idinidiin ito. Sa isang iglap, ang hindi nakikitang presyon sa lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagbigay daan sa isang malaking bakas ng palad, at ang 5 elemento ay naging isang malakas na puwersa na tumama sa bungo. Ang 5 Elements Mudra ang pinakamalakas na pamamaraan sa Supreme One na Scripture. Ito ay napakalakas na tila nagbago ng kulay ang mundo sa paligid niya sa sandaling pinakawalan ang pag-atake. Hindi may pagtanggol ng itim na bungo ang sarili sa paglipas ng panahon at nauwi sa pagiging abo. Pagkatapos ay inilunsad ni Severin ang isang pag-atake gamit ang kanyang Oculus Blade patungo kay Sachin ng may nakabibigla na bilis. Ang matalas na sinag ng espada ay tumegos sa mga patong-patong na espasyo. Dahil hindi nakaiwas sa paglipas ng panahon, nagtamo si Sachin ng matinding sugat sa kanyang dibdib. Nakikita na ang kanyang mga buto mula sa sugat na iyon. Maraming dugo ang tumalsik, at si Sachin ay napaiyak sa hindi mapigil ang paghihirap. Dahil ang 5 Elements Mudra ay nasa harap niya at ang Oculus Blade ay nasa likuran niya, wala siyang paraan para makatakas at nahaharap sa isang napakahirap na sitwasyon. Ang kapangyarihang nagmumula sa higanteng figure ni Severin ay nagpatigas sa nakapalibot na espasyo na parang bakal. Nagpumigla si Sachin ngunit hindi niya nagawang punatin ang kawalan at makatakas. Hindi nagtagal ay tinanggap ni Sachin ang katotohanan na ang pagtakas ay walang saysay. May mga dagwang labi at matinding titig, mapanghamong ipinahayag ni Sachin. "Hihilahin kita pababa kahit buhay ko pa ang kapalit." Kasunod ng isang mabangis na Hajijek, sinindihan ni Sachin ang kanyang blood essence, at ang kanyang aura ay lalong tumindi hanggang sa puntong pumutok ang kawalan. Tinitigan niya si Severin at nagbigay ng pangwakas na ultimatum. "Dito at ngayon na magtatapos ang buhay natin." Sa isang nakasisilaw na kislap ng liwanag, nagkahiwa-hiwalay ang katawan ni Sachin, at si Severin ang naiwan upang harapin ang mapaminsalang pagsabog na sumunod. "Hindi ito maganda." Maingat na sigaw ni Severin.
Pinasabog ni Sachin ang sarili matapos mapagtanto na hindi na opsyon ang pagtakas. Nang matauhan si Severin, mabilis siyang naglagay ng hindi mabilang na mga pormasayon at bumuo ng 12 ng mga patong ng pananggalang sa harap niya. Kasabay nito, ginamit niya ang kanyang mana upang punatin ang kawalan at ipadala ang kalapit na summon airship dito. Isang malakas na pagsabog ang naganap ng sumunod na segundo. Sa sandaling iyon, ilang libong milya ang naging hindi matatag dahil sa isang malakas na shockwave na kumikinang sa hindi mabilang na mga alon ng liwanag. Sa ibaba, ang Lockhart Mountains ay agad na giniba sa lupa. Sa sentro ng pagsabog, isang malaking bunganga na umaabot sa 12 ng milya ang Sum-Iris sa mundo. Ang mga nakasisilaw na alon ng hangin ay dumagundong sa mga gilid ng bunganga, walang awang sinira ang paligid. Ang buhangin, graba, at mga puno ay agad na nasusunog ng nakapapasong init. Si Severin, na nakatayo sa gitna ng pagsabog, ay nakakita ng mga siksik na bitek na umaabot sa mga patong-patong ng mga pananggalang na kalasag sa harap niya. Parang mga bitek sa sirang porselana ang mga ito. Ang mga pananggalang na kalasag na iyon ay nagsimulang gumuho ng paisa-isa. Sa isang kisap mata lamang, halos 30 patong ng mga pananggalang ang nabasag. Agad na naramdaman ni Severin ang isang malalim na pakiramdam ng nalalapit na kapahamakan habang ang bawat balahibo sa kanyang katawan ay nanigas, at hindi mabilang na mga balahibo ang sumabog sa kanyang balat. Alam na ang pagiging pabaya ay maaaring magdulot ng kanyang buhay, mabilis niyang inilapit ang Oculus Blade sa harap niya at nagpakawala ng isang kakilakilabot na sinag ng espada. Sa kasamaang palad, nakaramdam si Severin ng isang gabundok na presyon sa kanyang mga balikat kahit na nasa kanyang estado ng Dharma Energy. Tumama ang malalakas na shockwave sa kanyang dibdib, dahilan para mapa-atras siya. Mabuti na lang at hamupa ang pagsabog ng kasing bilis ng pagsabog nito, at ang itim na usok na pumailan lang sa langit ay dahan-dahang bumaba pabalik sa lupa. Gumuho ang mga pananggalang na panangga sa harap niya, at ang dating malinis na berdeng damit sa kanyang katawan ay napunit dahil sa malalakas na hangin. Tumulo ang matingkad na pulang dugo mula sa kanyang dibdib, na nagmantsa sa kanyang banal na pangangatawan. Sa kabila ng kanyang katatagan, nasugatan pa rin si Severin dahil sa suntok ni Sachin na sumisira sa sarili. Aha! Umubo si Severin nang bumalik siya mula sa kanyang estado ng Dharma Energy at lumiit sa kanyang orihinal na laki. Pagbagsak niya sa lupa, tinapon niya ang kanyang bibig at umubo ng maraming dugo. Napakasakit ng kanyang dibdib, at ang kanyang mga panloob na organo ay maaaring nawalan ng kontrol o nasira. Habang pinupunasan niya ang dugo sa sulok ng kanyang bibig, umupo si Severin nang may pagmumuni-muni at kumuha ng ilang 9th grade pills, na agad niyang ininom. Ang mga tableta ay natunaw at naging malakas na enerhiyang panggamot at pinagaling ang kanyang mga pinsala. Habang sinusuri niya ang kanyang mga pinsala gamit ang kanyang banal na pandama, nagmura si Severin. Napakadelikado ng pakikitungo sa matandang demonyong iyon. Maaaring naranasan na sana ni Severin ang kanyang kamatayan kung hindi siya mabilis na tumugon. Ang determinasyon ni Sachin na sirain ang sarili ay isang ganap na sorpresa, at walang dapat maliitin ang kapangyarihan ng isang level 9 Supreme Paragon. Ang malalakas na shockwave ay winasak ang Lockhart Mountains, na nag-iwan ng isang napakalaking bunganga. Mabuti na lang at buhay pa ako sa pinsalang ito. Huminga ng malalim si Severin. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang kanyang banal na pandama at mabilis na ipinaalam ang kanyang kalagayan sa mga disipulo sa loob ng summon airship. Nang mga panahong iyon, ang barko ay ilang libong milya na ang layo. Samantala, sa silangang baybayin ng North Sea, nakatayo si Malik sa tabi ng kumikinang na asol na lawa, tila nag-iisa. Sinimulan na nila ang kanilang pagkubkob sa mga barbaro, ngunit isang kakilakilabot na pormasayon sa itaas ng Royal City ang humadlang sa kanilang pagsulong, na nag-iwan kay Malik na lalong balisa. Ang pag-alis ni Sachin ay nag-iiwan kay Malik bilang nag-iisang level 9 Supreme Paragon sa larangan ng digmaan, kaya nagpasya siyang pansamantalang ihinto ang pagsalakay at lumabas upang huminga. Isang bahaghari ng liwanag ang biglang bumaba mula sa langit, at isang Royal Paragon mula sa 9th grade ang lumapag sa harap ni Malik. Kumunat ang noo niya matapos makilala ang bisita bilang si Daniel, isa sa mga nakasama ni Sachin sa kanlurang larangan.
May malungkot na ekspresyon, nagtanong si Malik. Ano ang nagdala sa iyo rito? Hindi ba't nasa kanluran ka nakadestino? Mabigat sa puso ang pagbubunyag ni Daniel. Si Melvin, na nagmula sa isa sa mga malawak na sangay ng mga barbaro, ay bumalik na. Pinangunahan niya ang 30,000 barbaro upang ipagtanggol ang pagkubkob sa ating kanlurang dulo. Hindi natuwa si Malik nang malaman niyang bumalik na si Melvin. Nagsimulang umusbong ang mga ugat niya sa noo habang tinitigan niya si Daniel ng may galit. Kumusta ang pagbabantay ng mga cultivator sa inyong panig sa mga frontline? Si Melvin ay nakababatang kapatid ng kasalukuyang barbarong hari na si Allen, at pareho silang mga Supreme Paragon. May mga tsismis tungkol sa kanilang tunggalian 200 taon na ang nakalilipas habang nag-aagawan sila para sa titulong Barbaric King. Kasunod ng pagkatalo ni Melvin, pinangunahan niya ang libu-libong taga-suporta pakanluran, at idineklara ang sarili bilang kanilang pinuno malapit sa hangganan ng West Region. Bagamat dati silang mahigpit na magkaaway, ang pagsalakay ng mga demonyo sa North Sea ay isang pagkakataon para sa magkapatid na magsanib puwersa. Dahil sina Allen, Cuthbert, at Heath ay kabilang na sa mga Level 9 Supreme Paragon ng Royal City ng North Sea, ang pagdaragdag ng isa pa kay Melvin ay nagsisimula ng parang napakahirap para kay Malik. Nadama niya na ang pagpasok sa Sacred Land ay halos imposible nang walang kalahating immortal o si Sachin. Pagkatapos ng maikling sandali ng malalim na pag-iisip, naghahanda si Malik na magulat sa tribo tungkol sa mga pinakabagong pangyayari at muling ayusin ang pagkubkob upang hintayin ang pagbabalik ni Sachin. Gayunpaman, ilang mga guhit ng liwanag ang mabilis na bumaba, at ilang mga disipulo ang lumitaw na may takot na mga ekspresyon. Lumala ang pagkabalisa ni Malik, at nagtanong siya nang nakakunot ang noo. Ano na ngayon? Sa ilalim ng tingin ni Malik, nauutol na sabi ng nanginginig na batang disipulo. Elder Malik. Ikinalulungkot kong ibalita na namatay ang Soul Lantern ni Elder Sachin. Ano? Bulalas ni Malik dahil sa pagkalito. Totoo. Maaari mong itanong sa palasyo ng Darkness Sacred Land. Sabi ng batang disipulo, habang kinakagat ang bala. Biglang nawala si Malik at muling lumitaw sa palasyo ng Darkness Sacred Land. Ito ay isang mystical na kayamanan na kahawig ng Whitebone Palace na nagsisilbing espiritual na daluyan ng Darkness Sacred Land. Pinadali nito ang paglalakbay ng mga disipulo, nagtitipon ng masamang enerhiya, at sinusubaybayan ang kanilang mga Soul Lantern. Nang makita ang napatay na Soul Lantern ni Sachin, nanginag si Malik sa labis na pagkabigla. Si Severin. Dapat Severin iyan. Natarante siya. Namatay na si Tomos, at gayon din si Sachin. Ang pagkawala ng dalawang Level 9 Supreme Paragon ay masyadong nakakatakot para isipin ni Malik, ngunit iyon ang nangyari. Ang masamang pakiramdam na naramdaman niya kanina ay nagkatotoo, at sinubukan niya ang kanyang makakaya upang patatagin ang kanyang paghinga. Sa kabila ng kanyang pagkabigla at takot, pinilit niya ang kanyang sarili na suriin ang sitwasyon. Ang pagbagsak ni Sachin ay nangangahulugan na siya ay nakahiwalay at mahina. Ang paghabol pa sa mga barbaro ay halos tiyak na magreresulta sa kanyang kamatayan. Alam niyang malalampasan siya kahit laban sa mga tulad ni Allen at ng kanyang mga kasamahan, lalo na si Severin. Takot at panganib ang bumalot sa kanyang nanginginig na katawan. Nagpasya siyang baliwalain ang mga direktiba ng kanyang sekta at inutusan si Daniel. Kailangan nating umatras agad. Umalis agad sa damuhan ng North Sea at ibalik ang lahat ng kayamanang nasamsam mula sa mga barbaro.